Do you agree kapag pumasok ka sa negosyo, may puhunan? Yes. Ang hina ah. Yes. Ayan. So yung nasa Zoom, kailangan natin ng puhunan. So ito, pag-uusapan na natin yung compensation plan. Anong meron sa compensation plan, Aaron? Pero before that, discuss muna natin why people experience financial problems. Number 1, limited income. Do you agree na kailangan sa panahon ngayon, hindi pa pwedeng isa na lang nagtatrabaho? Agree ba kayo doon? At hindi pa pwedeng isa lang yung source of income mo. Kailangan multiple source of income. Do you agree? And of course, yung rise cost of living. Yung inflation rate natin sobrang taas na. Nung June 2023, nasa 4.7% lang. At itong September, nasa 5.2% ang in-increase. At take note, ang pinakamataas na nagbibigay ng pagtaas doon is yung sa food, sa pagkain. Which is yun yung basic necessity. Debts and loans. Ayan. So dati ako nasa pawn shop, alam ko kung paano mag-compute ng mga interest rate. Lalong-lalo na yung mga bangko. Lalo na yung mga loan shark, di ba? Yung mga kumakatok sa ating Bombay, pa 20-20, pero ang laking interest nun. And of course, insufficient savings. Marami sa atin na hindi naturuan mag-ipon or mag-impok. Marahil dito, matututunan nyo. And no retirement plan and health plan. Sino sa inyo yung gusto pagdating ng araw, pag-aagawan kayo ng anak nyo? Taas nga yung kamay. Mas maganda yung pinag-aagawan ng anak. Bakit? Ang ibig sabihin, may pakinabang. Ibig sabihin, marami kang datong. Maraming pera. Kasi based dun sa isang librong nabasa ko, sabi nung anak niya, Mami, hindi pwede dito si Daddy. Bakit? Kasi kulang yung finance. Kulang yung financial namin. So, mas maganda yung ikaw yung pag-aagawan kasi meron kang ipon para sa iyong retirement plan. At kung ikaw ay isang empleyado na matagal, ang hirap eh. Kasi pagdating ng panahon, pag hindi ka nagtatrabaho, gusto mo meron kang income generating. Tama? Dito ituturo natin din siya. And spending behavior. Yung tamang one-day millionaire, naranasan ko yun, nasa employment ako, pagkuha ng sahod, gastos, pagdating ng 15, 30, petsa de peligro, dumarating yan. Nakaka-relate kayo dyan for sure. And fraud and scam. Yan, maraming ganyan. Gusto yung mga get quick rich scheme. Yung gusto mabilisan, invest ka 100,000, after 1 week, after 1 month, tubo ka agad ng 10%, 20%. Maraming kumakagat dyan. So Aaron, paano nga ba gagawin natin sa pagninegosyo? Ganito lang kasimple. Ito yung magiging distribution system. Sino nakakakilala sa inyo kay Jollibee? Ayan, kilala lahat no? Si McDonald's. Si KFC. Doon sa tatlong binanggit ko sa inyo, sino yung totoo? Totoong tao. KFC, di ba? Si Colonel Sanders. Kasi si Jollibee bubuyog. Si McDonald's ay clown. So yan, ang gagamitin natin, bakit mo nasabi, Aaron, bakit mo sinampol yun? Kasi yung system na yun, yun din yung in-acquire. They using the franchisee system. They using the law of leverage. Ma'am, would you mind? Matanong ko po kayo, kilala nyo po ba si LT? Si LT, hindi nyo po kilala si LT? O yun, palakpakan natin si Sir. LT, tama. Lorna Tolentino. Yan, si Lorna Tolentino, pero ang pinag-uusapan po natin ngayon ay business. So, ang pinag-uusapan po natin ay si Lucio Tan. Lucio Tan, siya po ang may-ari ng Fortune Tobacco, PAL, PNB. Ayan po ang ginamit niyang system, law of leverage. At alam nyo ba, nung time na yon, yan yung word na itinuro sa akin ng presenter. Sabi niya, kapag lumabas ka ng room na to, wag na wag mo kakalimutan ang word na leverage. Sige nga, banggitin nyo, leverage. Leverage. Pakilakas naman. Leverage. Ayan, thank you. So, leverage. Anong meron doon sa leverage? It's a proven system that enables you to multiply yourself, your time,
Your money and your resources as well. Kumbaga, yung wala ka, pwede mong mag-leverage sa ibang tao. Tama? Pansinin nyo sa SM. Ilang SM store meron tayo? Sa Pilipinas, meron tayong 83. I think sa China, 7. So, total of 90. Nag-leverage si Henry C. sa oras ng ibang tao. As of now, meron siyang 7,000 employee. At ang isang tao, meron po tayong 24 hours. Ngayon, si Henry C. ay nagbabayad ng 8 hours kada tao. Kada tao, para may magbukas ng pinto, ng mall, magsukli, magdala ng tao sa parking. Doon siya nag-leverage, si Henry C. Kung ita-times nyo po, 8 hours times 7,000. Ginagawa niya ang SMCT for 56,000 hours per day. At doon siya nag-leverage. At ganun ang gagawin nating sistema. Paano nga ba yan, Aaron? Simple-simple. Sir, ano pong name niyo po? Apo. Yun, Sir Gilbert. Sir Gilbert! For example, saan po kayo ang lugar? Ayan. Si Sir Gilbert ay nasa Bacoor. Sige sir, upo na po kayo. Thank you po. Si Sir Gilbert, ito po. Si Sir Gilbert ay nasa Bacoor, Cavite. Habang ginagamit niya yung produkto, nakapag-enjoy siya ng discount. Tama? Pero, si Sir Gilbert, kapag ginawa niya yung negosyo at nagbenta siya ng produkto, ito yung pwede mangyari sa kanya. From Luzon, Visayas, and Mindanao, from Cavite, dadali niya yung produkto sa Manila, sa Pampanga, sa Pangasinan, sa Mindoro, sa Visayas, sa Cebu. Ayan po. Pwede siya makapag-earn ng profit. Tama? Ito pa yung pwede. Hindi lang siya pwede magbenta ng produkto. Pwede rin siya magbenta ng package or mag-invite ng mga business partner habang ginagawa niya yung negosyo. Ngayon, si Sir Gilbert, nag-invite. Nasa Cavite siya. May naging partner sa USA, sa Qatar, saan pa? Sa Macau, sa Nigeria, sumabog ang grupo. By members, Nasa Cavite, si Sir Gilbert. Kumikita siya ng dollar and peso while he doing the business and sell the product as well. So, ayan.